Alam nyo, lahat na lang ng kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon, sangkot si Cheese. Si Cheese na yata yung pinakatrapo at napaka-inutil na public servant ngayon. O sige, isa-isahin natin yung mga kalokohan na ginawa ni Cheese Escudero mula nung siya yung naging Senate President. Unang-una dito, yung kalokohan po na budget insertion na nangyari po last year. Yung hearing nito 2024 pero yung budget 2025. So ito po yung nakakahalaga ng 150 billion pesos noon na pinamudmud ni Cheese Escudero sa mga kaalyansa niya. Katulad nga ni Bongo na nakatanggap ng 2 billion at saka itong si Joel Villanueva na nakatanggap naman ng 12 billion pesos. O, bukod pa dito budget insertion pa lang yun. Kasi itong budget insertion na to, ito ang makabagong pork barrel na nangyayari ngayon sa Pilipinas. O, bukod dito, yung kalokohang ginawa ni Cheese Escudero na dinilayed po yung impeachment trial ni Sara. Kung pag-aaralan natin ito mabuti, si Cheese talaga ang mastermind nito kung bakit hindi po natuloy yung impeachment trial ni Sara. Dinilayed niya ng dinilayed from February, tapos ang ending naman pala nito, hinihintay niya lang pala yung desisyon ng Supreme Court. O ano pang ginawa ni Cheese ngayon? O, siya rin pala yung salarin ng constitutional crisis. So ito, yung side effect nung ginawa niya nga pong pambababoy dyan sa proseso ng impeachment trial ni Sara. Tingnan nyo kung inaayos lang sana ni Cheese Escudero yung trabaho niya, edi sana wala tayong problema sa budget. Edi sana smooth yung daloy po ng impeachment trial ni Sara. At syempre, kung hindi po nagtarantado itong Cheese Escudero na to, edi wala po tayong pinag-uusapan na constitutional crisis ngayon. Lahat ng yan nangyari dahil po sa mga desisyon na ginawa nga ni Cheese. So ang tanong natin dito, bakit niya ginawa ito? Anong rason? Kasi ako po, naniniwala po ako na bawat bagay po na ginagawa natin may rason yan. So, ano bang rason talaga ni Cheese dito? At saka in the first place, hindi naman talaga dapat na maging Senate President yan si Cheese. Alam nyo kung bakit? Sige, taga saan si Cheese? Taga saan? Sorsogon. Simpleng research lang ito. Diba meron naman tayong internet? I-search lang natin kung ano ang pinakamahirap na probinsya sa Bicol region. Sige, ito. Para din na kayo mahirapan, basahin natin dito. According to the latest poverty statistics, the province with the highest poverty incident in the Bicol region is Sorsogon. Kung saan po nakatira si Cheese. While Camarines Sur previously held the top spot, recent data from 2023 indicates that Sorsogon now is the highest poverty rate among the Bicol provinces. Ano bang gusto ko sabihin dito? Meron pong senador na taga Sorsogon pero hindi niya mapaunlad yung sarili niyang lugar, sarili niyang probinsya. Tingnan niyo at tandaan natin, yung Sorsogon na yan, nakakuha yan ng 8 billion na flood control doon nga sa insertion na sinasabi nga natin. Ngayon, ang tanong dito, kamusta ang Sorsogon? Naramdaman nyo ba yung 8 billion na kinuha ni Cheese Escudero na pork barrel para paunla rin yung probinsya ninyo? So ito sobrang basic lang nito. Tingnan nyo naman kung anong klaseng lifestyle meron yung asawa ni Cheese, si Hart. Di ba? Elitista, sosyal. Sa tingin mo ba, nasweldo ba ng isang senador na 300,000 pesos a month? Mabibigay ni Cheese Escudero yung luho ng asawa niya sa pamamagitan lang ng sweldo niya kada buwan, 300,000 pesos? Ayun nga yung gusto kong ipunto dito Di ba? Maanumalyan na nga si Cheese nang gugulo pa. Maanumalyan na nga tong pamumuhay na meron tong mag-asawa na to. Tapos, ginugulo pa ni Cheese yung Pilipinas. Tingnan niya, ulitin ko lang budget insertion, impeachment trial ni Sara, constitutional crisis. Nangungulimbat na nga ng pera sa pamamagitan ng insertion at saka ng PDAP. Siya pa yung pinakadahilan ng paggugulo ng Pilipinas ngayon. Ito tingnan nyo to yung asawa niya si Hart, fashion icon ng Pilipinas, fashionista. Siyempre lahat ng mga gamit niya signature. Mula bag hanggang damit,
Talagang shorts, pati underwear niyan, branded yan. Tapos mabibili yan ni Cheese Escudero, na yung sweldo niya lang 300,000 pesos a month. Sa totoo lang mga kababayan, dapat hindi na po nananalo bilang senador yan, si Cheese. Ang tagal na pong senador niyan. Tingnan nyo yung political background po ni Cheese Escudero, naging governor po ng Sorsogon yan. Naging congressman din ng Sorsogon yan. Tapos ngayon, senador ng Pilipinas. O, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, bakit yung Sorsogon kolelat? Ito po dapat yung mga tao na matagal na po sa posisyon, hindi man lang mapaunlad yung sariling lugar niya, yung sariling probinsya niya, kung saan siya nakatira. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan dapat itong si Kiss, dapat hindi na binobota to. Well, ganyan po talaga takbo ng politika sa Pilipinas, pero sana mga kababayan, sana matuto na po tayo. Yung mga taong katulad po ni Kiss, wala pong karapatan yan sa gobyerno. So yun grabe po talaga yung ginawa ni Kiss Escudero sa bansa So tulad nga ng sinabi ko nga kanina, lahat po ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, mukhang sangkot po talaga si Kiss, di ba? So ngayon, ang abangan ngayon natin dito, yung pinangako ni Tito Soto, nila Ping Lacson at saka ni Loren Legarda, yung minority block na iimbestigahan po yung insertion na nangyari. So kailangan po talaga mapanagot natin si Kiss dito. Yung importante dito mga kababayan, huwag po siyang manatili na Senate President po ng Pilipinas. At mga kababayan, tandaan po natin, sa 2028 election, re-electionist po ulit si Kiss. Kakaalam ko tama, re-electionist ata siya ulit, So, alam na po natin. Huwag na po natin iboto yung mga ganyang klaseng mga tao na sarili niya ang lugar, at sarili niya ang probinsya, hindi niya mapaunlad. Samantalang nakikita po natin yung marangyang buhay na meron sila mag-asawa. Di ba, napaka-basic nun Ayun po yung hindi ko maintindihan Di ba, bulok po yung Sorsogon sa totoo lang. Pinakamahirap po na probinsya sa Bicol. Pinakamahirap na probinsya sa Bicol. Pero, ayun po, hindi po paninira yon, data po yon. May reference tayo doon. Pero bakit palagi pa rin nananalo ang isang taong katulad na po ni Cheese Escudero? Pag ganyan po kasi mga kababayan, minsan po kasi, ang may problema na po dito taong bayan. Di ba? Yung mga bumoboto. Alam naman po natin na yung election nga po is popularity contest nga yan. Pero, hindi pa ba tayo nagigising? Na ganun na lang ng ganun ang nangyayari po sa Pilipinas kada eleksyon. Kada eleksyon, umaasa tayo ng pagbabago. Pero bumoboto naman po tayo ng mga hindi naman deserving at mga luma na wala namang ginawang maganda sa bayan. Napaka-basic nun Actually, naririnig nyo rin po sa iba po itong mga sinasabi ko. Tuwing election, palaging pag-asa, may pag-asa ang Pilipinas, pero we're voting the same person din. Wala rin. Di ba? May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon.